ang Hope Central, ang Adventist Broadcasting Network ng Central Luzon Conference. Ika-2 ng Oktubre, taong 2010, ito ang araw na pinakahihintay ng mananampalatayang Adventista. Malaking kagalakan ang nadama ng lahat sapagkat nakisa ang panahon para sa mahalagang gawain sa araw na ito. Sumilang ang Haring Araw bilang tanda ng pagtugon ng Diyos upang patnubayan ang kanyang bayan. Ang bawat kasapi ng Amazing Grace Media Production o AGMP ay tumungo sa kani-kanilang teritoryo upang idokumento ang bawat pangyayari sa Live with Hope. Nagpasimula ang distrito ng South Caloocan 3 sa pamamagitan ng devotional sa gate ng Eternal Garden sa pangunguna ni Pastor Gabutero. Sinimula ng parada mula sa nasabing lugar, kasunod ang mga sasakyan at 2 malaking truck. Naglakad ang mga kapatid at ang bawat makasalubong ay inaabutan ng mga pulyeto. Mula highway ay lumulan sa kanilang mga sasakyan ang mga kapatid at nagtuloy-tuloy hanggang monumento. Lahat ng naaabot ng kanilang kamay ay inaabutan, maging ang mga pasahero ng bus kapag ito ay tumatapat sa truck na aming sinasakyan. Bagaman nakatayo kami at lubid lang ang hawakan upang hindi bumagsak sa aming pagkakatayo, ay kitang-kita sa bawat kapatid ang saya kung paano mamahagi ng pabalita sa pamamagitan ng mga babasahin. Ang sentro ng pamimigay sa Caloocan District 3 ay ang monumento. Ikinamangha ng mga tao ang dami ng mga pulyetong ipinamimigay sa lugar na iyon. Halos lahat ng kanilang makasalubong ay binibigyan. Umaakyat pa ng pader para makahigil lamang samantalang tumatakbo ang truck na aming sinasakyan. Iba't ibang kwento, iba't ibang pangyayari ang aming nasaksihan sa pagkakataong iyon. May mga ayaw tumanggap, meron namang humahabol para humingi. Maging ang mga pasahero sa loob ng bus ay hindi nilampasan ng mga kapatid. Mula sa mga matatanda, magulang, kabataan, lalo na ang mga estudyante ay walang hindi inaabutan. Ang monumento dito sa Caloocan ay alaala ng mga bayani. Ito ay makasaysayan para sa mga Pilipino. Sa tulong ng Panginoon, inaasahan na ito'y magiging makasaysayan para sa isang taong mababago ang buhay sa pamamagitan ng mga babasahin na ipinamahagi. Tumagal ang pamumudmod na may 2 oras. Nang matapos ang pamimigay, nagtuloy-tuloy ito sa Central Luzon Conference at doon ay tinapos ang programa sa isang panalangin ng District Pastor na si Pastor Gabutero. Patuloy kami pagpalain niyo po inon sa patuloy namin pagsamba sa oras nito sa lugar nito. Ito po ang aming tamang dalangin. Ibinabalik namin ang papuri at hati sa inyong dakilang pangalan sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Masigatong palakpakan kasama ang
ay ang oras ng pagsamba na isinagawa sa Coqueco Hall ng CLC. Samantala, tumungo naman tayo sa lugar ng Pasay. Alas 2 ng hapon nang simula ng mga kapatid sa lugar na ito ang kanilang parada. Nagsama-sama ang 3 malalaking iglesia sa lugar na ito sa kanilang pamimigay. Kasabay ng tunog ng makina ng helikopter ay umaalingaw-ngaw ang pangalan ng Iglesia Adventista sa lugar. Ginalugad nila ang kabahayan mula sa malalaking kalsada hanggang sa makikitid na mga eskinita ay pinasok din nila. Ang Manila Adventist Medical Center Church ang gumawa ng paraan upang sa pamamagitan ng helicopter ay makuna ng video at mga picture ang mga kapatid na di alintana ang init maging bahagi lamang sa gawain. Ang Live with Hope o Hope Impact ay hindi lamang isang ordinaryong gawain para sa mga kaanib ng mananampalatayang Adventista. Pagkos sa buwan na ito ng Oktubre 2 ay kasabay nating ipinagdiwang ang ika-150 taong anibersaryo ng paggamit sa pangalang Seventh-day Adventist. And this is a very historic day, October 2. Not only are we celebrating the 150 years name of the Seventh-day Adventist Church, but much more that for the first time in his story as Seventh-day Adventist, we are taking the church out to the streets. Iisa ang tanging layunin ng nagkakaisang mga kapatid sa lugar ng Pasay. Walang iba kundi ang maipakita sa mga kapwa Pilipino sa lugar na iyon na walang itinatangi ang Diyos. Mayaman, mahirap, kilala o hindi kilala, anuman ang lahi mo, lahat tayo ay minamahal ng Diyos. Ang kanyang bayan ay isang daluyan ng katotohanan. Sa pamamagitan ng gabay ng ating dakilang Diyos, ang mga kaganapang ito ay magiging makasaysayan para sa kanyang bayan dito sa bansang Pilipinas. Lahat tayo ay makiisa upang isulong ang gawain ng sa gayon. Lahat ng tao ay mabigyan ng pagkakataong mamuhay ng may pag-asa. Ito po ang kaganapan mula sa 2 lugar na ating sinubaybayan sa araw na ito. Mula Caloocan hanggang Pasay, ito po si Eleni Amican, nag-uulat para sa Hope Central, CLC.